logarithm. So, madalas natin ito nakikita pag nagsasolve tayo, itong log, tsaka yung ln. Pero ano ba yan? Tapos, anong connection niya sa exponent? So, yun yung aralin natin ngayon. Kung mapapansin nyo dito, ito, exponent to. May base, ito yung exponent niya, tapos may makukuha kang answer. For example, 2 raised to 3 is equal to 8. Kasi ito, ang ibig sabihin lang naman yan, 2 times 2 times 2. Tatlong beses mo i-times itong base mo. 1, 2, 3. Ganun lang yun. So, makukuha mo yung 8. Itong expression na to, parehas lang sa sinasabi nito. Kung titingnan nyo, ito, yung base niya, ayan, nandyan sa tabi ng log. Yung sagot, nasa loob ng parenthesis. Tapos, ang makukuha mo daw, pag in-evaluate mo to, ay yung exponent. So, kung ilalagay natin ito, or ito, sa logarithm na expression, magiging log base 2. Ito yon, yung base niya, b, ito. Tapos, parenthesis, yung answer, y. Ito yun, 8. Equal sa yung exponent, which is 3. Ito, 3. Ang sinasabi lang yan, kung ang base mo ay 2, tapos ang answer mo ay 8, ilang beses mo imumultiply ang base mo para makakuha ka ng 8? Tatlong beses. Ganun lang din dito yung sinasabi. Imumultiply mo yung base mo ng 3 beses para makuha mo yung 8. Ganun lang yan. So, magkaibang expression lang sila, pero pares lang sila ng sinasabi. Mag-example tayo para maintindihan natin. For example, madali lang muna. Log of 1. Okay, log of 1. Anong sagot dyan? So, syempre, gawin muna nating exponent. Pero, walang nakalagay dito eh. Ano yan? So, pag walang nakalagay dito, pag parang invisible, ang ibig sabihin lang yan ay base 10 yan. Hindi lang sinusulat. Kasi, pag sinabing log, pag ganyan, understood na 10 yung base niyan. So, isulat natin siya ng exponent. Diba? Kung babalikan natin, ganito. Yung base, ilagay mo yung exponent, tapos yung y. Yung exponent, yung sagot dito pag nakalog yung sagot. So, ito, yung exponent natin. So, base 10, tapos yung exponent natin, ito yon, yung x dito, na hindi natin alam, equal yan sa 1. Okay, nakikita na natin to. Ito na yung expression na exponent. Ngayon, 1 yung sagot pag naka-expression na exponent. Ano ba ang i-raise mo sa 10 para maging 1 ang sagot? Diba, any number raised to 0 ay equal sa 1. So, yung exponent mo 0, edi 0 na to. Yan ay sagot, 0. Next, paano kung log 10? Okay, saan yan? Ano yan equal yan? So, isulat ulit natin. Walang nakasulat dito, so 10 yan. Base 10 raised to yung something, and yung andito, yung sagot natin, hinahanap natin. So, wag na natin isulat, kunwari, blank na lang, ay equal sa 10 daw. So, ano yung exponent mo? Ano yung exponent mo dito para maging 10 yung sagot mo? Diba 1? Any number raised to 1, yung number itself. So, 1 yung sagot yan. Yan. So, paano kung log ng 1,000 ay 100? So, base 10 ulit yan. Walang nakasulat. Base 10 raised to yung number ay equal sa 100 daw. Ilang beses mo i-multiply yung 10 para makuha mo yung 100? Diba dalawa? Kasi 10 times 10 equal sa 100. So, raised to 2 dapat. So, ito ay raised to 2. Equal yan sa 2. So, kung mapapansin nyo, diba, wala siyang 0, 1 lang. So, 0. Dito, isang 0, 1. Ito, dalawang 0, 2. So, paano kung tatlong 0? Log 1,000. So, huwag ka nang magsulat ng ganyan, di ba? Understandable na 3 na yan. Understood na 3 na yan. So, pakita ko, 10 raised to 3 is equal to 1,000. Paano kung log ng 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ayan. Anong equal niyan? Bibilangin mo yung 0. Di ba 6? 3, tapos 6. Oh, edi 10 raised to 6 equals 1,000,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Pag base 10, tapos 100, 1,000, 10,000, mga ganun yung nasa loob ng parenthesis, bilangin nyo lang yung 0, yun na yung sagot. So, ito ay 6. Yan na yung sagot niyan. Next, paano naman kung log ng log of base 6 tapos 6 din to? So, gawin nyo lang ulit na exponent form, di ba? So, copyin mo to, yung base, erase mo sa hinahanap, tapos 6. O, na-example na to natin kanina. Anong i-erase mo sa number para ang lumabas yung kaparehas niya rin lang, kamukha niya rin lang, siya rin lang. Di ba 1? I-multiply mo ng isang beses yung 6, edi 6 din. So, 1 to. Paano naman kung negative? Log of negative 4. Kunyari, kahit 3 yan or kahit anong number dyan. Kung negative to, ang sagot ay undefined. Bakit? So, for example, base 3 kunwari yan. So, isulat natin yung exponent niya, di ba? Base 3 raised to yung hinahanap natin is equal to negative 4. Pansinin nyo, kahit anong number na i-multiply mo dyan,
hindi ka makakakuha ng negative na number. Kahit negative pa yan. Kung negative yan, di ba, property ng exponent, pag may number ka, kunwari yung number mo ay n raised to negative na exponent, yan ay equal lang sa 1 over n. Binaba lang to, raised to a pala. Binaba lang to, tapos naging positive yung exponent niya. So, kung nasa baba naman to, kunwari 1 over n raised to negative a, syempre, tataas lang. Tataas lang doon, tapos magiging positive yung a, n raised to a. So, pag may negative na exponent ka, either ibaba or itaas mo para maging positive. Parang ganun lang yung sinasabi niya. Pero dito, kahit gawin mo yun, hindi pa rin magiging negative yung sagot mo. Kaya pag negative yung nasa loob ng parenthesis, ang sagot dyan ay undefined. So, hindi natin yan masasagutan. So, tandaan nyo doon, pag negative yung nandun sa loob ng parenthesis, undefined na agad yun. Next, paano naman kung ganito? 3, tapos naka-raise sa log ng base 3, tapos 18. Ganyan. So, pag ganito, ang gawin nyo na lang, tanggalin nyo yan, ito na yung sagot. Basta parehas to, at saka ito na yung sagot. So, equal yan sa 18. So, kahit ano pa yan, kunyari 5 log 5 din to, tapos 1, 3 sa 8, ganyan. Equal na yan sa 1, 3, 8 agad. Pag parehas to at saka to, yung base mo, nandito, tapos naka-raise itong buong to. Exponent nung base mo, yung buong to, parehas to at saka ito. Yung sagot, yung nasa loob na ng parenthesis. Next, paano kung fraction naman? Kunyari, log ng 3 ay 1 over 27. So, anong equal yan? Isulat natin ulit ng exponent. 3, ito yun, yung base. Raised to yung exponent na hinahanap natin, which is x pa lang dito, di pa natin nilalagay, ay equal sa 1 over 27 daw. So, paano yan? Di ba kanina, inaral natin na ang number, pag na-raise mo sa negative, equal lang yan sa 1 over n, tapos positive na yung exponent. Ganun din pag nasa baba. Ganun lang yung gagawin natin dyan. So, gagawin natin tong negative para ibaba natin siya, tapos makuha natin to. So, tingnan natin. So, kunwari, 3, ano ba ang i-raise mo sa 3? O ilang beses mo i-multiply ang 3 para makakuha ka ng 27. So, try natin. 3 times 3, di ba 9? Times 3, 27 na. So, tatlong 3 raised to 3. Kaso, nasa baba yung 27. Kasi kung 3 raised to 3, equal to 27 yan. So, ang gagawin natin, i-negative natin to para ibaba natin itong buong to. Ngayon, ang mangyayari dyan, itong 3 raised to negative 3 magiging 1 over 3 raised to 3. Diba? Parehas na sila nung 1 over 27. Kasi 1 over 3 times 3 times 3 din lang yan. So, ang nakuha natin, yung exponent, itong x ay 3 na negative. Diba? Ito, yan. Ito yung susulat natin. Hindi yung positive, Kasi kung ginawa mong positive yan, edi dapat ito ay 27, hindi 1 over 27. So, negative 3 ito. Negative 3 yan. Ang sagot dito, negative 3. So, isa pang example. Paano kung log ng 5 ay 1 over 125? So, ganun lang ulit. Kapiin mo to. 5 raise mo sa exponent is equal to 1 over 125. Kailangan natin gamitin tong property na to. Pero kahit wag mo nang gawin ito, di ba? Gagawin mo na lang, negative mo na lang ito. Ilang beses mo ita-times yung 5 para maging 125? Di ba? Tatlo. 5 times 5, 25. 25 times 5, 125. So, ito ay raised to negative 3. Ayan. So, kung i-transform natin dun sa fraction, 5 raised to 3. 1 over 5 raised to 3, which is equal dyan. So, negative 3 ang sagot dyan. So, anong na-observe nyo? Pag fraction, yung nasa loob ng parenthesis natin, fraction, negative yung sagot. Kasi negative yung exponent. Kasi kailangan mo siya ibaba para maging equal siya dito sa fraction na to. Next, paano naman kung ang logarithm mo ay 27 tapos ito ay 3? Ayan. So, sulat mo lang ulit. 27, and yung base mo, tapos raise mo sa exponent, equal sa 3. So, ano ang ilalagay mong exponent dito para maging 3 ito? Di ba pag ganyan, ang kailangan natin gawin ay i-cube root to. I-cube root mo. Kasi ang 3 times 3 times 3 ay 27, di ba? So, bale, yun ay 3 raised to 3. Pag kinube root mo yan, magka-cancel to at saka to, ang matitira ay 3. Yun. Nakuha na natin yung sagot. So, pero paano natin i-represent yung 3 na ito
para maging exponent na lang siya. So, may ituturo ulit ako na isa pang property. For example, meron kang variable, tapos ang exponent mo ay, kunyari, square root siya. Equal yan sa x raised to 1/2. Kasi, kunyari ito ay a, ito ay b. A over b. So, ang exponent mo ay yung nasa loob divided by nasa labas. For example, yan naman ay, kunyari, 5 tapos 3 dito. So, yan ay equal lang sa 5 over 3. So, kung square root, di ba, square nga, so 2x. Kunyari ganyan, ang exponent nito 1, hindi lang nakalagay. So, yan ay equal sa x raised to 1/2. So, babalik tayo dito. Balik tayo dito. 27 to. Ngayon, ang kailangan natin gawin ay i-cube root, di ba? Cube root. So, palitan natin ito ng fraction na exponent. Since square ay cube root ng 27 yan, so raised to 1 yan. Tapos yung nasa labas 3, di ba equal yan sa 27 raised to 1/3. Yan na yun. 1/3. Sagot mo dito, 1/3. Ito na yung exponent niya. So, basta alam mo yung rule ng exponents, alam mo na rin mag-logarithm. So, isa pa. Paano naman kung logarithm na yung kanina din, 125 tapos 5 to. So, kung mapapansin nyo, malaki yung base dito, tapos yung mga una nating example, maliit. So, pag malaki yung base, ang gagawin nyo, ayan, fraction ang exponent. So, isulat mo ulit na parang exponential form, raised to x is equal to 5. Ngayon, gagawin natin yung fraction to. So, tanggalin natin. Ano ang ilalagay mo dito sa root mo para maging 5? Diba cube? Diba 3? Kasi ang 125 ay 5 times 5 times 5 or parehas lang sa 5 raised to 3. Para makancel mo yung cube dito, 5 raised to 3 ito, equal na siya sa 5. Diba? So, cube root ang ilalagay mo. Or 1/3. 1/3. Kasi 125 cube equal lang yan sa... So, yung nasa labas, yung nasa baba, nasa labas, nasa baba, nasa loob, nasa taas. Ayan, yun ay sagot. Equal siya sa 1/3. Madali lang yung logarithm.